Sa modernong panahon, umusbong na ang organisasyon ng mga Becky o tinatawag nilang LGBTQ+. Alam natin na sila ay palaban lalo na sa kanilang mga karapatan at patuloy silang lumalaban. Pero alam ba natin ang kanilang ipinagdaanan sa likod ng kanilang mga ipinaglaban? Sa kanilang mga ngiti? Alam ba natin kung tanggap ba sila sa kanilang mga magulang, kaibigan, kung paano na kaya sa kanilang mga kasintahan? Tanggap ba sila sa lipunan? Hindi natin alam kung hindi naman tayo ang nakakaranas ng ganito. Pero paano kung napagdaraanan natin ito sa isang LGBTQ? Tutunghayan natin sa buhay ng mag-inang Lopez na sina Amethyst at Aaron kung paano mamumuhay bilang LGBTQ. Si Amethyst ay isang parte ng politika, single mother at nagtatrabaho 24/7. Pinagtiyagaan niya ang kanyang magandang reputasyon at imahe sa pamayanan. Matatanggap ba niya kung ang kanyang nag-iisang anak ay bakla? Uy, Yana! Hello, Elise? Uy, Aaron bro! Asan ka na? O sige, magmadali ka na. Andyan ka na pala. Sige, magmamadali na ako. Sige, hintayin na lang kita dito. What if I told you that I've fallen? And I like the way you say my name. My heart skips a beat when I hear you calling. And I like that it won't go away. But never mind, don't wanna give you any trouble. Never mind, never mind. Hinding-hindi malilimutan ni Aaron ang araw na iyon. Kahit pa man, alam niya na may iba siyang pagkikilos at gusto. Pinilit niyang magkagusto sa isang babae para mapatunayan niya kung lalaki ba talaga siya. Hanggang sa linigawan niya ito at naging nobya. Sa mga ilang beses nag-date ang kasintahan, nahulog na ang loob sa babae na si Yana kay Aaron. If I told you that I've fallen, a heart-shaped arrow through my chest, I'll make you breakfast every morning and pick you up when you're a mess. Tas ang gwapo niya. Tas yung buhok niya, mataas na. Like, parang, ano mo yung Dora na ano? Parang bakla yun. Ano ba? Bakit hindi nasabi niya? Ang gwapo nga niya eh. Tas napapatibok niya yung first ko, diba? Parang bakla yun nga. Sabi ko nga mga lala, diba? Sabi na nila, huwag tayo mangisya kung hindi ka nang kasi di naman yun, diba? Bakit siya mag-isip? Sa mga pagkakataong ito, hindi na alam ni Aaron kung ano ang gagawin niya. Kaya dumalo siya sa kanyang tanging kaibigan na ito lamang ang nakakaalam sa tunay na nararamdaman ni Aaron. Papaliwanag ako lang. Hindi! Anong saysay ng pagpapaliwanag mo kung nagawa mo na to, di ba? Hawakan. Madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli.
ginagawa mo dyan? Ay, nailigyan ko kung dito. Ano yung hawak mo? Gawin mo yun, ha? Hindi ko gusto mo make up ka. Lalaki sa era mo. Tignan mo na natin yung girl. Papunta lang sa work. Marami na talagang nangyari sa buhay ni Aaron. Napag-isipan na lang niya na mangibang bansa, hindi na niya kaya ang lahat. Lumipas ang 3 taon, bumalik si Aaron pero hindi na bilang ganap na lalaki. Pinakita niya ang totoong kanyang pagkatao bilang si AJ. Bumalik siya pero hindi siya tinanggap ng kanyang ina. Gayunpamay, pumilit pa rin si Aaron sa kanyang ina. Patawad muli, di na muli, di na muli. Binawi, buhay mo nang walang sabi. Hindi ka si Aaron. Abroad si Aaron. Hindi ka si Aaron. Wala akong anak na ganyan. Sobrang lumayak na sa lakas ko. Lumayak ka dito. Mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Ma, ako tumaparahanapin ka, ma. Ano ba? Wala akong anak na ganyan. Wala akong anak na katulad mo. Wala akong anak na pinalaking bakla. Lalaking anak ko. Si Aaron ang anak ko. Bakit anong gagawin mo, ma? Anak mo pa rin ako, ma. Galing ako sa iyo, ma. Hindi kita anak, hindi kita matatanggap. Hindi kita anak. Wala akong anak na ganyan. Wala akong anak na... Ma, ako tuma yung anak mo. Ma, ako sa ganyan. Ma, ako tuma. Sana matanggap ako bilang anak mo. Ma, ano bang kasalanan ko? Ako to yung anak mo. Nababae na ngayon. Sana matanggap mo ako. Hindi kita matatanggap. Wala akong anak na babae. Wala! Wala! Ma, Lalaki yung anak ako pa rin yung anak mo, ma. Sana matanggap mo. Lalaki yung anak ko! Tanggapin mo ako, ma. Ako to yung anak mo, ma. Tanggapin mo ako. Bilang ako. Ano ba ang pagkukulang ko bilang ina? Ginawa ko naman sa'yo lahat ah! Binigyan kita lahat! Alam ko, walang nagkulang sa akin. Ikaw yung nagkulang din. Puro ka lang nasa trabaho, hindi ko kayo nagkasok. Ano na ako ngayon? You're a disgrace! Magkakasira ka ng reputasyon! Pinalaki kita maayos, pinalaki kita mabuti pero ano bibigay mo sa akin? Ito bang ginaganti mo sa akin? Ganyan ba? Ang pagiging LGBT? Hindi kita tanggapan na! Ano ba kasalanan ko? Wala akong kasalanan dito. Ginawa ko ng Diyos na ganito na ako. Hindi mo ba alam na? Hindi mo ba alam kung anong ginagawa ko sa ibang bansa? Lagi akong umiiyak dahil sa kaisip ko ano bang dapat gawin ko kung matanggap mo ba ako o hindi. Dahil wala na akong itay. Lintel na palasot yan! Don't make that excuse in front of me! Yung pinakita mo sa akin, yung intensyon, hindi mo binigay sa akin, ma, kahit isa. Hindi ko alam kung anong dapat gawin ko eh. Ang gusto ko lang, ma, yung makita mo, tanggap mo ako bilang ako, ma. Pero hindi mo binigay sa akin. Hindi mo alam kung anong ginaaralan ko. Ay, plus, hindi ka nagpakita sa akin dahil busy ka sa work mo. Yung ibang, hindi mo ba alam yung nasa ibang bansa ko? Hindi mo ba alam kung ano yung dinaraanan ko? Ma, nagkasakit ako dito, ma. Pero walang tumulong sa akin kung ano bang dapat gawin ko. Ma, sana matanggap mo naman ako, ma. Matanggap ko naman, ma. Hinahanap ko. Magulang ko, ma.
Malam ko mawala kang pinagkukulang, pero yung gusto ko lang ba yung mapakita mo sa akin yung tanggapin mo ko bilang ako. Ito man yung anak mo, na babae na ngayon. Ba't hindi mo po ako tatanggapin? Ma, hindi mo alam, ma, may Diyos tayo, ma. Kayanin mo kung ano ang dapat. Tanggapin mo ako. Kahit ganito ako. Kaya hindi ko tama-tanggap mo na kasi hindi ko mabigay yung atensyon na kinakailangan mo. Busy kasi ako eh. Puro ka lang nasa trabaho, hindi mo inuna kung ano ba nangyari sa anak mo, kung ano bang... Akala ko lang yun ang tama. Kasi yan ang alam ko. Patapos ng pagkamatay yung ama mo, wala akong magawa, anak. Hindi ko alam paano maging ina. Hindi ko alam eh. Kasi sa pag-alis ko, hindi mo ako pinigilan. Ano kang klaseng ina? Hindi ko alam, anak. Pumatawad. Pinatawad na kita, ma. Gusto ko lang yung tanggapin mo ako maging ng kailangan ko. Hindi ko lang si Itay. Iniisip ko ba lang si Itay, ikaw pa rin yung ina ko. Ikaw pa rin yung Itay ko kahit wala na si Itay. Baka matanggap kita. May sugat pa rin yung puso ko, pero matatanggap kita. Kailangan ko lang magising sa katotohanan na ganyan talaga yung anak ko. Kasi wala ako dyan sa tabi mo eh. Hindi kita nakita paglaki. Nandiyan lang ako para mabigay sa'yo lahat ng mga materialis na kailangan mo na gusto mo, pero yung attention, yung totoo pagpapalit mo ka, hindi ko talaga nabibigay. Hindi ko nakikita kasi hindi ko alam kung paano eh. Sabi ko pagkukulang sa'yo na. Hindi ko nagkakabahan ko. Sa ating buhay, may hindi tayo mga pagkakaunawaan, may hindi pagkakaintindihan, at sa ating buhay may sakit tayong kailangan mapatagkumpayan. Pero sa buhay, kailangan nating umunawa, tumanggap at magpatawad. Siguro tanggapin din natin ang ating mga pagkakamali, tanggapin natin ang ating sarili, lalo't na ang ating kapwa. Ang buhay ay puno ng sakit, kaya matatanong talaga natin kung bakit. Pero sa hinaharap, maaabot talaga natin ang ating mga pinapangarap. Lahat tayo ay pantay-pantay, kaya dapat tayong matuto, tumanggap ng bukas ng ating mga kamay. Ganyan talaga ang buhay. Ang buhay ay hindi puno ng bahaghari at sikat ng araw. Ngunit ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin kung ano ang gusto natin. Ito ay nagbibigay sa atin kung ano ang kailangan natin.